Tayo po muna manalangin. Taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kanan sa kahabagan, sa pangunang panalangin po. Aming ginagalang Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos natigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At bagong lahat kami nagpakumbaba, lalabalingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis kami nagsisi. At sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasi, ikaw po aking naasahan, buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy kaming sabahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamataas na pagpulit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy pong ating pag-alala, kailanman hindi natin malimutan ang mga aral, mga turo na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat at sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating live webcast. Ang ating tatalakayin sa araw na ito, pamagatan nating Know the Lord. Know the Lord sa Tagalog, kilalanin ang Panginoon. Kilalanin ang Panginoon. Handa natin ating mga verses, kindly sa ating mga beloved Bible readers. Dito po sa Hosea 6 talatay 3, ganito po ang pagkasulat. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumating ng lupa. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na buhay sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Sabi ng ating nabasa mga minamahal sa panahong ito, isang bagay ang mabuti at dapat nating gawin ang kilalanin mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kung ikaw ay magpapatuloy, dapat kilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po ang problema ng mga maraming Kristiyano, mga minamahal, naging Kristiyano sila na hindi nila kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, pagdating ng kagipitan, hindi alam kung sino ang Diyos na tatawagan. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon sa kanyang paglabas, ay tunay na parang umaga siya'y paparito sa atin parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos na dapat nating makilala, mga minamahal. Kaya pag nakilala mo ang mahal na Panginoon, wala ka ng ibang aasahan pa kung di ang Diyos na iyong nakilala. At sa banal na kasulatan, mga minamahal, palagi nating sinasabi na meron lamang iisang Diyos, mga minamahal. Kapag nanalangin ka at tumawag ka, dapat kilala mo ang iisang Diyos na iyong makikilala. Yan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kapag tayo tumawag sa Diyos, mga minamahal, no need na i-mention pa natin ang mga pangalan ng saints, mga minamahal. Dahil minsan, maraming nanalangin, mga minamahal, dumaan pa kay Santa Maria, dumaan pa kay San Pedro, at marami pang santo, mga minamahal na dinaanan. Pero sa banal na kasulatan, pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, direkta ka na. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo ang iyong tatawagan. Kaya pag nakilala mo ang Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos na iyong makikilala ay hindi magkakait ng anumang mabuting bagay. Kapag tama ang pagtawag mo sa Diyos, mga minamahal. Kaya ang tao ay naglingkod sa Diyos para ang mahal na Panginoon ang kanyang maging great provider. Hindi pwedeng ikaw ay nasa kapusan, nasa kahirapan, nasa karamdaman. Mangyayari lamang yan, mga minamahal, unang bagay kung idaan ka sa pagsubok ng ating mahal na Panginoon. At higit sa lahat, sa pangalawang bagay, na ikaw ay may pagkukulang sa mahal na Panginoon. Kaya meron kang kakulangan. Pero ang kilala mong Diyos, mga minamahal, kapag tama ang ating paglilingkod at lumalakad na ayon sa kanyang kalooban, sabi ng banal na kasulatan, dahil nakilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, walang iba, ang ating pinakamahal na Jesucristo, ang Diyos na yan.
hindi magkakait sa'yo hindi siya magkukulang sa'yo ng anumang bagay. Ibig sabihin, lahat ng pangailangan mo, kayang i-provide ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ating basahin. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 84, ang bersikulo po ay 11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kalulhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano daw ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal? Ang Diyos ay araw at kalasag. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka lalakad sa kadiliman dahil meron kang liwanag. Ang Diyos na kilala mo ay araw para sa iyo. Minsan ang buhay natin, lumalakad tayo sa kadiliman, yung sinasabing pagsubok, mga minamahal. Pero dahil ang Diyos na nakilala mo ay araw at kalasag para sa iyo, lumakad ka man sa kadiliman, meron ka pa ring liwanag. Makipagbaka ka man, mga minamahal, meron kang kalasag, meron kang shield, meron kang baluti na magbibigay ng proteksyon sa iyo. Yan ang Diyos na iyong nakilala. Amen? Wala namang pinag-iba yan sa trials natin, mga minamahal, nung tayo nasa may kawayan pa. Hindi ba? Hindi pa nga umuulan, kinakabahan na tayo. Bakit? Dahil kapag umagos na yung tubig, mga minamahal, kahit walang ulan, baha doon sa ating nilalakaran. Nagawa yung mensahe dahil kagabi, nirecall ko, nag-throwback ako, mga minamahal, paano tayo nagsimula. At lumabas doon sa ating throwback, mga minamahal, yung ating pinanggalingan. Talaga naman, mga minamahal, ang tubig na ating daraanan, hindi lang basta tubig, meron pang perfume, mga minamahal. Hindi ba? Meron pang perfume. Pag nasa loob na tayo ng bahay, sambahan, mga minamahal, kapag kaumulan, lahat tayo merong payong. Lumalabas yung ating mga planggana. Pero meron tayong bubungan, mga minamahal. Hindi ba? Nagturobak ako kagabi. Tinignan ko saan tayo nagsimula, mga minamahal. At pagkatapos, pumunta tayo sa lugar na ito, mga minamahal. Anong dinatnan natin dito? Green pa ito lahat, green, mga minamahal. Nag-layout tayo, nagbutas tayo para sa foundation, natayo ang bawat poste, mga minamahal. Sino ba bang magsasabi sa linggo? Dito na ang ating 47th main church anniversary, mga minamahal. Sabi ng ating teksto, kapag nagpapatuloy ka, dapat kilala mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag kilala mo ang ating mahal na Panginoon, siya ang iyong araw, siya ang iyong kalasag. Ibig sabihin, may protection ka at ang Diyos na kilala mo, kailanman ay hindi magkakait sa'yo ng anumang bagay. Kung ano ang ating kailangan, mga minamahal, ngayon, ready na tayo. 2 days to go, rather. 2 days to go, mula sa araw ng bukas. Ano ba bukas? Biyernes. Then, Saturday, 3 days to go, mga minamahal. Hindi ba? Andito na tayo, mga minamahal, sama-sama nating pasasalamatan, pupurihin ang ating Diyos na ating nakilala. Tunay naman ang ating Diyos na kilala ay great provider, Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. Lumalakad tayo sa kadiliman, once upon in our lives, lumalakad tayo sa kadiliman, mga minamahal. Hindi ba? Pero pagkatapos ng kadiliman, ang liwanag ay darating, tayo nakikipagbaka physically, materially, mga minamahal, financially, nakipagbaka tayo. Pero dumarating pa rin, makikita natin ang ating sarili na lagpasan natin ang lahat dahil meron tayong kalasag ang Diyos na ating nakilala. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kinakailangan mapanatili natin ang ating pagkakilala sa mahal na Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, merong mga halimbawa na nakilala na sa Diyos, iniwan pa nila ang Diyos na kanilang nakilala. Magsisimula tayo sa Ehipto, mga minamahal. Ang Israelite ay kilala nila ang Diyos na dapat nilang paglingkuran. Yan ang Diyos Ama sa langit, the unseen God, ang hindi nakikitang Diyos, mga minamahal, na ipinapakilala ni Moises. Ang sabi ng malaban, pumunta ka sa nila. Sabihin mo, ako ang Diyos na nag-utos sa iyo. Kaya sabi ni Moises, sino kang Diyos? Nasasabihin ko sa kanila. Sabihin mo sa kanila, I am that I am He. Ako ang siya. Ako yun. Ako ang ako nga. Sabi ng mahal pa nung kay Moises, mga minamahal. Kaya ipinakilala niya sa Israelites, ang ating Diyos na hindi natin nakikita, siya ang Diyos na dapat nating paglingkuran, siya ang Diyos na dapat natin nakikilala. Gumawa ng himala ang ating mahal na Panginoon. Ano ang himala?
Pagkatapos ng kanilang trials sa Ehipto, mga minamahal, sa kamay ni Paraon, pinalaya sila ni Paraon. Unang himala yun, mga minamahal. Ang susunod na himala, yung Red Sea, mga minamahal, ay binuksan ng ating mahal na Panginoon. Lahat sila ay nakalampas. Paglampas nila, lahat ng mga sundalo ni Paraon, ibinalik ang Red Sea. Pinatay sila doon ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pagdating nila sa ilang mga minamahal, mareklamo mga Israelite, ano nangyari? Pinakain sila ng ating mahal na Panginoon. Hindi sila naghahanap buhay, naglalakbay lang sila. Dumarating ang pugo, dumarating ang mana, yun ang kanilang pagkain. Pagdating ng araw, mga minamahal, meron silang tinatawag na pillar. Cloud of pillar, yun ang tumatabon para hindi sila maarawan, mga minamahal. Pag sa gabi, meron silang burning bus. Sa madalit salita, ang provision ng mahal na Panginoon, hindi nagkait ng anumang bagay, nasa Israelite lahat, mga minamahal. Pero, lahat silang nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi nagpatuloy. Kaya hanggang ilang lang sila, mga minamahal. Hanggang doon lang sila. Maliban na lamang kay Joshua at kay Caleb, mga minamahal, sila lamang ang nakarating sa lupang pangako na ang dala pa rin nila. Ang Diyos pa rin na inaasahan nila. Ang kanilang araw at kalasag ay ang Diyos na kanilang nakilala. Ang Diyos Ama sa langit na hindi nakikita. Walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Nagkatawang tao na sa ating kapanahunan, mga minamahal. Kaya hindi lahat ng kasama ng Diyos, hindi lahat na nakakilala sa Diyos ay nagpapatuloy. Kaya mapalad na yung nagpapatuloy, mga minamahal. May-experience natin mamaya pagdating ng linggo. Baka yun na palang sinasabing huling tunog ng pakakak, mga minamahal. Hindi ba? Kaya ang ating preparation, mga minamahal, not for something else. Hindi natin kinakailangan mag-isip, ito ang aking gagawin, ito ang ating gagawin. Ang gagawin lang natin sa linggo, mula sa araw na ito, mga minamahal. Marami na nakapag-ayuno, taas ang kamay na nakapag-ayuno na, taas ang kamay. Oh, hindi ba? Ang pinaghahandaan natin, mga minamahal, yung ating 47th church anniversary. Hindi yan church anniversary ng May Kawayan, Marilao. Yan ay anniversary ng main church. Saan gagawin? Sa pinagpalang Marilao, main Kawayan. Hindi ba? Yan ang ating pinaghahandaan. Sinasabi ko lang sa inyo, mga minamahal, baka meron pa kasi kayong ibang plano. Dapat ang plano lang natin, ang concentration lang natin, ang focus lang natin ay nasa araw ng linggo. Dahil pa kapag tayo nalihis, mga minamahal, kagaya ng mga Israelite, kilala nila ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Pero, hindi sila nakarating sa lupang pangako dahil nakapokus sila sa maraming bagay. Saan sila nakapokus? Sa bulong ng bulong sa kanila. Mga minamahal, di ba? Ay, wala na si Moises, walang kwenta yan si Moises. O di, si Moises nakapasok sa langit, silang nagreklamo, hindi nakapasok sa langit. Naintindihan natin yon. Kasi hindi sila nakapokus, mga minamahal, sa lupang Kanaan. Napupuntahan nila, nakapokus sila sa bagay na nakikita nila sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto patungo sa Kanaan. At ang pinakikinggan nila, hindi ang sinasabi ni Moises, kundi yung sinasabi na bulong-bulungan, nakasama din naman nila na hindi pala tagalangit. Kasi yung tagalangit, hindi bumubulong yan. Naniwala kayo doon? Tama yung tagalangit, walang pakialam sa paligid yan, walang pakialam. Walang reklamo yan, mga minamahal. Pag sinabi mong upo, upo. Pag sinabi mong fasting, fasting. Pag sinabi mong palakpak, palakpak. Kasi tagalangit. Naniwala kayo ron? Yung kasi ang tagalangit, no any question, mga minamahal. Ang sa kanya lang, mga minamahal, ang kanyang ultimate good ay sundin lamang kung ano ang sinasabi sa kanya. Ay kinig ba kayo? Pero hindi tagalangit, hindi ka pa nagsasalita, napakarami ng reklamo. Tama ba yun? Tama ba? Kasi hindi nga tagalangit. Yon ang kasama ng mga Israelite, mga minamahal. Hindi lahat ng umalis sa Ehipto, Israelite. Ang iba doon, naging asawa ng mga Israelite. Kaya nung alisin sila, sila'y sumama. O, bulong ng bulong. Iba kasi yung espiritu nila, mga minamahal. Kaya hindi nila naranasan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, kilala na natin ng Diyos. Lahat tayo nakakilala. Na-experience natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Jesucristo. Pero dapat nakapokus tayo sa ating gagawing 47th church anniversary. Wala tayong ibang plano kundi maging kabahagi niyan, mga minamahal.
Lahat tayo, meron tayo kanya-kanyang gagampanan. Yung mga silya natin, nakaset up yan, mga minamahal. Pag binuhat nyo yan, ang ibig sabihin, lumalabag kayo sa inihanda natin, mga minamahal. Kasi nakaset up yung silya natin. Ang silya natin gagamitin, lahat ng single chair, wala tayong mahabang silya, mga minamahal. Sinasabi natin, ang mga gamit nyo nasa ilalim, mga minamahal, hindi rin kayo magre-reserve. Kung saan nyo ilalagay ang sarili nyo, yun lang ang inyong uupuan. Napakinggan natin? Pero pagdating nyo rito, naka-reserve 10 silya. 10 silya, naka-reserve. Hindi ba? Hindi kayo sumusunod niyan. Ibig sabihin, anytime dumating ang ating mahal na Panginoon, hindi kayo kasama sa langit. Kilala nyo lang ang Diyos, pero hindi nyo sinusunod ang Diyos na inyong nakilala. Tama ba? Tama ba? Tapos, pag may nakaupo na, 20 pesos. Sa kabila, 20 pesos. Sa kabila, 20 pesos. Natapos ang gawain, kuminta ng maraming 20 pesos. Hindi naman tagalangit. Naintindihan natin yon. Anong gagawin natin sa linggo? Mag-reserve ng upuan o hindi? Kayo umiisabi niyan. Pag hindi nyo sinunod yan, lagot kayo sa mahal na Panginoon. Di ba? Ganon din sa parking natin, mga minamahal. Pag-park natin, dikit-dikit yan para ma-accommodate natin lahat ng sasakyan. Ang ibig sabihin, pag dumating ka ng ikaw ang unang aalis o huling aalis. Pakilakasan yun, hindi ko naririnig. Huli. Ibig sabihin, huwag kayong magmamadali. Hindi ba? Huwag kayong magmamadaling aalis. Sinasabi ko sa inyo, what will be our situation this coming Sunday? And that is our real situation. Yan ang ating magiging kalagayan, mga minamahal. Amen? Ang lahat ay makikibahagi, ang lahat ay makikiisa, walang mormoning spirit. Ang gagawin natin, magdadala tayo ng baguhan, yan ang dadalin nyo. Pauupuin nyo dyan sa tabi nyo, hindi yung bag nyo, mga minamahal. Anong dapat yung katabi? Baguhan o bag? Meron na ba kayong prospect na dadalhin nyo sa Sunday? Ako, meron na akong prospect. Pumunta rito kahapon. 10 daw sila sa Sunday. O sige, pag pumunta kayo sa Sunday, sa unahan kayo. Bibigyan namin kayo ng lamesa, bibigyan namin kayo ng upuan. Yun yung tumatakbong mayor, mga minamahal. Dinalaw tayo rito, kahapon. Everybody's welcome. Wala tayong itinatanggi, mga minamahal. Ano man ang partido, dahil sila'y lumalapit, welcome sila sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili. Ihanda natin ang ating mga sarili, magdadala tayo ng baguhan, mga minamahal. Ang ating panalangin, sa gate pa lang, pinagagaling na sila ng Diyos na ating kilala sa pangunang panalangin ng ating beloved Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Dapat ganun ang ating panalangin, mga minamahal. Kaya para mapanatili natin ang ating sarili, na tayo nakakilala sa Diyos ay hindi masayang ito. Ano mabuting bagay para sa atin. Then, ihanda natin ang ating last verse dahil wala na tayong oras, ang Jeremiah 17, verse 7. Kindly. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 4, ang talatay Gs. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang bersikulo nito. Bagay na bagay sa atin, mga minamahal, sa araw ng linggo. Sabi ng ating nabasa, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Anong meron tayo ngayon, mga minamahal? Masaganang biyaya ng Diyos. Ang sabi, ipinagkatiwala sa atin yan. Ano bang meron tayo ngayon? Sasalubong tayo sa ating 47 church, main church anniversary, meron tayong kalusugan. Hindi ba? Nakapag-ayuno tayo. Naging kabahagi tayo sa pagtayo ng bahay-sambahan ito. Hindi man sa financial, sa panalangin, mga minamahal, at sa marami bang bagay, sa ating mga volunteers. Sabi lahat yan ay ipinagkatiwala sa atin. Hindi ba? Ang tawag yan ay masaganang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, ito daw ay ating ipaglilingkod. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huwag natin sasayangin, mga minamahal. Kasi kahit kasama tayong nagbuhos ng haligi, mga minamahal, hindi naman tayo sumunod sa kalooban ng Diyos,
baliwala ang pagkakilala natin sa Diyos. Kasama lang tayong nagbuhos ng haligi. Kasama lang tayong naglagay ng trusses, mga minamahal. Kasama lang tayong nakibahagi sa bawat araw ng ating paggawa hanggang sa mabubuo ang bahay-sambahan. Pero lumalabag naman tayo sa kalooban ng Diyos, baliwala yung ipinagkatiwala sa atin. Kaya para manatili ating pagkakilala sa Diyos, hindi tayo magaya sa mga Israelite, sabi ng ating nabasa mga minamahal, sa verse 10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod sa inyo rin, gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, kung hindi pa dumating ang mahal na Panginoon sa araw ng Sunday, at nagkaroon para tayo ng another day, another month, and another year sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, walang masamang pwedeng lumapit sa'yo. Dahil ang Diyos na kilala mo, siya ang protection mo sa bawat sandali ng buhay mo. Last verse, paghanda natin magpaawit, mga manugtong. Dito po sa Jeremias 17, talatay 7, ganito po ang pagkasulat. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang tawag sa atin? Ang tawag sa atin ay mapalad, mga minamahal. Hindi tayo maswerte. Iba yung salitang maswerte, mga minamahal. Pag sinabing maswerte, mga minamahal, dumarating sa iyo ang bagay na hindi mo inaasahan, hindi mo pinakikinabangan sa mahabang panahon. Gusto niyo na halimbawa? Tumaya ka ng loto, mga minamahal. Pakikinabangan mo ba sa habang panahon yon? Sabi ng pilosopo, oo naman, magiging milyonaryo ako. Tama. Pero hindi, yung pagtatamaan mo sa loto, pagiging milyonaryo mo, hindi ka makapagtatayo ng mansyon sa langit. Kaya mo bang sabihin sa malapay noon, malapay, nanalo ko ng 100 million sa loto. Magbibigay ako ng malaki, bigyan mo lang ako ng mansion sa langit. Hindi ka magkakaroon ng mansion sa langit. Kasi yung biyayang napunta sa'yo, galing sa sugal. Hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Naintindihan natin? Ang tawag doon, maswerte. Ibig sabihin, kung ano man ang meron siya, temporary. Pero pag sinasabing ikaw ay mapalad, ano man ang meron ka nang galing sa Diyos, hindi yan temporary. Magpakailanman, ibinigay yan sa iyo ng ating pinakamamahal na iyong nakilala. Hindi pwedeng kunin ng sino yan dahil Diyos ang nagbigay sa iyo niyan, mga minamahal. Kaya habang nabubuhay ka, mai-enjoy mo ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng ating nabasa, mapalad ang tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sinong pag-asa natin? Ang mahal na Panginoon. Habang kilala mo ang Diyos at pinaglilingkuran mo siya ng may katapatan, nasa iyo ang lahat ng pag-asa dahil Diyos na kilala mo ang magbibigay sa iyo nito. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamahal na Kristo. Awitin natin ang awiting tunay na Diyos, mga minamahal. Ang sasambitin ng ating mga labi, purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Tayo umawit. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Ito ang ating ialay sa ating malapit ng ating pagsamba. Kaluwalhatian, Buong karangalan. buong karangalan, Sabihin natin, kapangyarihan mo. mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Sabihin natin, kaluwalhatian. Kaluwalhatian, buong karangalan, Kapangyarihan mo. kapangyarihan mo'y walang katulad. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. katulad. Ika'y nag-isa. Ay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Hallelujah. Sa iyo ang aming awit, tingin ang aming tinig, Isisigaw sa buong
Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang Ika'y katulad. walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ika'y nag-iisa. Ikaw Ikaw lamang. lamang. Wala nang Ang iba. Diyos na ating pinanag-iisa lamang at wala nang iba. Aming awit. Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Verse 1. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Sabihin natin, ang aming alay ay pagsama. Ang aming alay ay magsama. Kaluwalhati na. Kaluwalhati na. Buong karangalan. Buong karangalan. Isigaw natin, kapangyarihan mo! Walang katulad. Ulitin natin, pupurihin ka, O Diyos. Pasalamatan natin ang ating mahal na Diyos. Ialay natin ang ating pagsama. Ang aming alay ay magsama. Ibigay natin ang kaluwalhatian Kaluwalhati at buong karangalan. buong karangalan. Sabihin natin, kapangyarihan mo! Walang Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay Ang tangi natin may alay sa ating Diyos na mabait sa langit ay ang ating Diyos. kaluwalhati na. Ialay ang kaluwalhati. Buong karangalan. Ang buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Sabihin natin, ika'y walang katulad. ika'y nag-iisa. Nag-iisa. Ikaw Ikaw lamang. lamang. Wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Hindi ng aming Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. na ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Iparanig natin sa malamang. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Tingin ang aming Tingin ang aming pinig. isisigaw sa buong mundo. Ano ang ating isisigaw? Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Walang katulad. Ika'y nag-iisa. Isa. Ikaw lamang. Wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Tingin ang aming Aming pinig. Isisigaw sa buong mundo. isisigaw natin. Ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Tingin ang aming pinig. Isisigaw sa buong mundo. Chorus tayo. Puri ng ating dakilang Diyos, puri natin pinakamamahal na Panginoon. Sa ating po mga webcast viewers, sa lahat po ng mga baguhan, ito ang tinakdang araw ng ating dakilang Diyos upang kayo maglingkod sa Kanya. Makilala niyo siya at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay papuntang langit. Hindi naman lahat minamahal ko na sinasabing, Diyos ko, patawarin mo ko.
ay patatawarin ng pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa Biblia sa Juan 1:12, as many as receive Him, to them He gave them power to become sons and daughters of God, even to those who believe in His name. Sa lahat na tumanggap sa ating dakilang Diyos, binigyan sila ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos, minamahal ko, maging sa naniniwala sa Kanyang pangalan. So minamahal, ngayong araw nito, ang itinakda ng ating dakilang Diyos upang kayo magsimulang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya. Paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, minamahal. Ang pangalawa, pagsisisi, taos sa puso. Wala pong makasalanan na pupunta sa langit, kundi lamang yung pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangatlo po ay yung pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Baptism in Jesus' name. At ang pang-apat, Diyos na po ang gagawa. Yung pong manahan siya sa inyo. So, kung minamahal, kaya po inaanyayahan ko, may mga baguhan, pumarito sa harapan, minamahal ko, tumanggap sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, magiging may kabuluhan kung kilala mo ang Diyos na iyong paglilingkuran. Tandaan po natin, tayo po minamahal ko dinaya ng kapwa natin tao, minamahal ko sa relihiyon, minamahal, na ang pinasamba sa atin, minamahal ko, ay gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos na hindi nakikita ng Jesus Miracle Crusade ay siya pong Diyos na gumagawa ng himala sa bawat isa sa atin. Kaya po minamahal ko, sa ating po minamahal kababayan, mga webcast viewers, minamahal, ito po pagkakataon, minamahal ko, na paglingkuran yung pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo, minamahal. Tanggapin natin ang ating dakilang Diyos bilang ating tagapagligtas at harang ng ating buhay, minamahal ko. Itas natin ating mga kamay, minamahal. Mag-isa ating po mga webcast viewers, minamahal ko mga kapatid. Bigyan niyo ng pagkakataon ng mga sarili niyo makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan at nagsisisi sa bawat kasalanang aking nagawa, magmula na bata akong mag-aisip hanggang sa masadali ito. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mamahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking pinakamahal na Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kayo po'y mananalangin para sa inyo. O po dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunot panalangin po ng aming minamahal, at iginagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Alameda, narito yung mga anak pinakamamahal na Panginoon, tumanggap sa iyo. Nagsisis ka ng mga kasalanan, aming dalangin o Diyos, isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Makakasama po namin sila sa paglingkod sa iyo. Magpakita ka po ng himala sa kanila. Iligtas mo sila maging ang kanilang mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamahal pang Sus. So minamahal sa mga webcast viewers, minamahal ko, itanong nyo sa ating dakilang Diyos. Manalangin kayo sa isang panig na inyong bahay, na wala kayong niluluhuran kahit sino, minamahal ko, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, sambahin natin sa Espiritu katotohanan, ipanalangin natin, itanong natin sa Diyos, kung totoo nga bang siya'y nananahan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade at isang tsak na bagay, tutugunin kayo ng pinangamamahal na panahon, ayon sa mga panaginip, minamahal ko, ayon sa mga patotoo ng mga kapatiran. Kaya minamahal, wag po natin sayangin muli yung pong pagkakataon na pinagkalagsan ng ating dakilang Diyos. Sa dalito minamahal, tayo po idadako, minamahal ko, sa ating pong mga pangailangan. Tandaan po natin, minamahal, na sa ating buhay, minamahal ko, napakaraming kailangan ng tao. Lalo kung ikay mananampalataya, minamahal, hilingin mo sa Diyos na panghawakan ka niya, alisin yung mga kahinaan. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, yung mga mumunting bagay na akala natin
hindi pinapansin ng ating dakilang Diyos. Alam pala ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tandaan po natin, minamahal, kung nais natin ang langit, sundin natin ang ipinangaral sa atin ng ating magulang sa Panginoon. Basahin niyo yung Biblia, minamahal ko. Sapagat, sinasabi niyo ibang lingkod, minamahal, sayang ang pagkakataon na ipinagkalabsin natin dakilang Diyos kung maiiwan ka rin lang pagdating ng panahon na siya'y paparito dito sa lupa. Tandaan po natin, minamahal. Kaya nga po, tayo po yung manalangin, minamahal. Sabi sa Jeremias 33:3, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag kayo sa akin at ako'y tutugon sa iyo at magpapakita sa iyo ng mga bagay na hindi mo maunawaan. Sumakita po natin, minamahal ko, sa Diyos pala tayo tatawag kung tayo may kailangan. Kung tayo may karamdaman, sa Diyos tayo humingi, minamahal ko, ng kagalingan, minamahal. Sapagkat kung sasabihin mo na ikay lalaki ng Diyos, ibig sabihin, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga po, minamahal, kung ikay anak ng kaaway, santak na bagay, maghanap ka ng doktor at magaling na hospital. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya sandali ito, minamahal ko, natanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, humilig tayo sa kanyang mga bagay, minamahal ko ating kailangan, maaaring uli yung pananampalataya, panghawakan tayo ng ating dakilang Diyos, pagpalain tayong lubusan at pinakamahal na Panginoon. Ng pinansyal, minamahal, sapagat sa mga huling araw, minamahal ko, sasagana ang iglesia ng ating dakilang Diyos. Kaya tanda, minamahal, ang kininyo, mga biyaya, at isasak na bagay, ipagkakalob ito ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O po dakilang namin, Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, sa paunat at panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista, Willie Stad Almeda, narito kami sa iyong banal na harapan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa mga kayanan na pagbigyan patawad po, pinakamahal na Panginoon, kami pilabis nagsisisi, at dalangin namin, Lord Diyos, ang kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay para sa aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista, Willie Stad Almeda, yung banal na propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, at maging sa mga mangaral, lahat po ng mga gagawa, minala kapatiran sa buong digig, tugunan mo po kanilang panalangin, mahal na Panginoon. Batid po namin, Lord Diyos, na hindi po maiksi yung kami, hindi mo may pagkaloob ang pangalang na bawat isa, at hindi po malayong pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinaing mga anak. At sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demon yung karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelievers and doubts, mga demon yung hadlang, lumayas kayo, be God. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' mighty name we pray. Be blessed in Jesus' name. Be blessed right now. In the mighty name of Jesus, be healed. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Punin natin dakilan Diyos. Kung tayo po humingi sa ating dakilan Diyos, humingi po tayo na may pananampalataya. Kaya nga po tayo lumulundag na 3 beses. Ibig sabihin, nagagalak tayo, lumulundag tayo, sumisigaw tayo, hallelujah, praise the Lord, sapagkat tinugunan na ng ating dakilan Diyos ang ating panalangin. Kami na mahal, lubuksan tayo ng, sabi nga po, at the top of our voice. At tumundog tayo minamahal ko ng kagalakan sa ating pinakamahal na panahon. Gawin po natin, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating dakilan Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord.